Aquarius, hi, welcome to Mystic Queen PH. At itong blessings to you bago matapos ang 2025. Ayan, so if you're interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services hanggang September 30. Ayan, so if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Ayan, so let's see Aquarius. Paalala lang, ang reading na to ay general reading. So, maari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Okay. So, let's see ano yung blessings for Aquarius before 2025 ends. Oh, okay. Merong paglipat ng either trabaho to or situation, bahay, tinitirahan ninyo. And this is going to bring you more stability in your finances. Kasi maaring yung iba sa inyo, nasa sitwasyon kayo ngayon na parang feeling nyo, stuck kayo, walang, kumbaga merong mga kumukontra sa mga plano nyo, sa mga gusto nyong gawin. And sometimes nakaka-frustrate yun, 'di ba? Na may mga ideas ka, tapos biglang may kukontra. Tapos parang ikaw na ngayon yung nagdadala nung bigat na yun kasi nga kinukontra ka. 'Di ba? But I think you will realize na ikaw yan Iyan yung plano mo, yan yung gusto mo, yan yung idea mo. Then kung hindi ka nare-recognize at hindi ka nire-respeto, no, yung iyong ideas, yung mga gusto mo sa buhay. And then maybe you are in a wrong place. Hindi maayos yung sitwasyon mo ngayon, or that situation is not aligned, hindi siya aligned sa purpose mo, sa mga gusto mong gawin. Then it's time to make that change. Make a change. Aquarius. Let's see. Seven of Wands is also protecting your energies. Kasi nga merong mga tao na kontrapelo, mga taong wanting na bumagsak ka, or alam mo yun, parang minsan kasi yung iba, kapag alam nila na mas nakakaangat ka sa kanila, they will try to, instead na ma-inspire sila na maging kagaya mo, ang gagawin nila, itatry ka nila na pabagsakin sa level nila. So, you really have to protect your energies at huwag mong hayaan na itong mga to ay maka-impluensya sa'yo or pumigil sa mga gusto mong gawin or ma-achieve sa buhay. 'Di ba? The star is your hopes, your dreams, yung pangarap mo. Keep your eye on the prize. Huwag kang magpapadistract dito sa mga taong to or sitwasyon na to na pinipilit kang ibagsak. And this is also your energy, Aquarius. Step into your own power. You're about to step into your own power. And healing din ito. So, kung kayo ay nagkaroon ng physical na sakit, no? So, you are healing physically. Hindi lang physically, but any issue sa health ninyo, kalusugan ninyo. So, bago matapos ang taon, you will recover. Kumbaga, lang, yung iba tawag dyan minor setback na natigilan or napigilan ka for some time, pero magbabounce back ka. Aayusin mo yan. Babalik ka sa track mo. Kumbaga, na-discarrel ka man, pero babalik ka doon sa sa landas na yun na tinatahak mo, na gusto mong tahakin. My goodness. You have the Oracle of Wands and Oracle of Pentacles. Queen of Wands, Queen of Pentacles. Ang combination na yan is very powerful kasi you are inspired.
inspired action with practicality, no? Kumbaga, hindi ka lang basta magte-take ng action, pinag-iisipan mo, at the same time, you are creating it, no? You are creating your own money, you are creating your own destiny. And pina-follow mo ngayon yung passion mo. Kasi driven ka ng pangarap mo, ng mga goals mo na ma-achieve. Yun yung iyong inspiration ngayon. The Hierophant, yes. May mentor ka or someone na parang nilulook up mo na whether this person ay kilala mo personally o hindi, but this person is influencing you. Meron tong influensya sa'yo na nagpapatibay ng iyong pananalig sa sarili mo, pananampalataya sa Diyos, any kind of religion na pina-follow ninyo. It doesn't matter. Ang importante, you believe in yourself, you believe in your capabilities, and you are open to learning. Bukas ka para makapag-aral, makapag-explore, makatuklas ng mga bagong abilities and kaalaman mo. Di ba? You're going to follow your passion. And yung passion na yan, meron kang aanihin dyan. Halimbawa, ang passion mo ay pagluluto. Sabi ng iba, wag kang magtayo ng restaurant. Kasi ang hirap niyan. Hirap. Alam mo yun, meron mga magdi-discourage sa'yo. Pero at the end of the day, ikaw yung magde-decide kung kaya mo ba talaga yun. Kung magte-take ka ng risk. Ikaw yung tatansya sa sarili mo. It is your own hard work. It is your own action na mag-define ng iyong outcome, yung output, ng resulta ng trabaho mo. And kung meron kang passion dyan, definitely you will harvest yung good things ng pinaghirapan mo. Meron ditong infinite possibilities. O, diba? Parang sinamarize lang yung sinabi ko. Increase your efforts if you want to achieve your goals. Yes. Kailangan mo mag-effort. Uy, may secret admirer. Yung iba sa inyo, Aquarius. Ayan o. Ayaw niya talaga magpaano. O, diba? Malabo siya. Yung iba sa inyo, meron kayong secret admirer. Maaring matutuklasan mo kung sino to. Mahilig siya sa halaman o kaya bibigyan ka ng flowers. Keep your life in balance. O, diba? May flowers din to. Balance lang. Yung tipong may oras ka sa sarili mo, sa ibang bagay na importante sa'yo. Yun yung magpapadali ng araw-araw mo, no? Na ma-achieve yung goals mo. Merong marriage. Ang marriage, pwede tong business partnership, pwede ring literal na pag-aasawa. Maaring iba sa inyo will enter marriage. Kasi may Hierophant dito, tapos may passion, diba? An exciting event. Yung iba talaga rito, Aquarius, baka kayo'y ikakasal. Congratulations. Or meron kayong event na pupuntahan, like, kung hindi man kayong ikakasal, meron kayong kasal na pupuntahan, aatenan. Baka kayo'y ninong-ninang o kaya bridesmaid kayo or imbitado kayo sa exciting event na yan. You will also find time para sa sarili mo. Self-care is a necessity, not a luxury. That's true. And huwag kayong mag-guilty, no? Halimbawa, nagpamasahe kayo, nagpunta kayo sa spa, nagpa-manicure, pedicure kayo, huwag kayong mag-guilty. Lalo na kung pinaghirapan nyo yan. 'Di ba? Yung pinanggagastos dyan. Deserve mo yan. Treat mo yan sa sarili mo. Beauty. Today, you are a curator of beauty. You are blessed with moments that let you know beyond a shadow of a doubt that all is well in the world. I think mas na-appreciate mo yung surroundings mo, yung ganda ng buhay, no? Lalo na kung wala na kayo dun sa toxic na situation na meron kayo. Mas ma-appreciate nyo yung paligid nyo, yung mga blessings na meron kayo, maliit man yan o malaki, doesn't matter. Kasi yun yung bibigay sa inyo ng happiness, ng contentment.
You will soon enter into a beneficial partnership. Luck and longevity bless this union. Ooh, papasok ka sa isang beneficial partnership. So, ibig sabihin nun, hindi to one-sided na ikaw lang yung bigay ng bigay. Meron ka rin matatanggap. Balance. Choose to follow the path of forgiveness and raise your vibration. So, isa rin sa blessing sa inyo is magiging bukas kayo sa pagpapatawad. Kasi, yan din yung reason kaya mabigat yung pakiramdam natin is because dala-dala pa rin natin yung resentment, no, yung galit, no, sa isang tao or sitwasyon, or even sa sarili natin. Kasi minsan kalaban natin sa sarili natin na, ay, dapat hindi ko ginawa yun. Kasi minsan meron tayong mga desisyon na pinagsisisihan natin and hindi tayo makamove on doon. So, tapos na yun nag-decide ka na at ayun na yung naging resulta. Now, anong pwede mong gawin para move on na doon? Okay? Which is to forgive yourself. Patawarin mo yung sarili mo dun sa naging decision mo na yun at syempre, kung alam mo hindi nakakabuti sa'yo, huwag mo na ulit gawin. 'Di ba? Ayun. So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.